morning po mga kapatid. Isang mapagpalang umaga ng araw ng Lunes. Ang ating muling mararanasan sa mapagpalang kamay ng ating Panginoon Diyos. Isang umaga na punong-puno ng pag-asa. Sa umaga pong ito, ating ipagpapatuloy ang ating online morning devotion. Ang ating Grab Food for the Soul, our daily dose for the nourishment of our soul. Ating simulan ang ating araw sa pagbubulay-bulay ng kanyang mga banal na salita upang tayo ay makalakad sa isang mapayapang pamumuhay. Ang pamagat po ng ating pagbubulay-bulayan sa umagang ito ay Provider ko si Lord. Ang ating batayan talata ay ating masusumpungan sa Pilipos 4:19. At ganito ang sinasabi ng kanyang banal na mga salita. At sa buhat na hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Salamat at purihin natin ang Panginoon Diyos sa ating pagbasa at pagkarinig ng kanyang mga banal na salita. Ang wika nga po mga kapatid, hindi lamang ang Panginoon ang may-ari ng lahat sa mundong ito.
Siya rin ang ating Panginoon na may kontrol ng ating mga pangyayaring nagaganap sa labas at loob ng ating mga buhay. Subalit meron pang isang dakilang bahagi ang ating Panginoon Diyos sa ating buhay. Siya ang ating tagapagtustos o provider. Ilang beses na ba nating napatunayan ang katotohanan ito na sa ating buhay simula noong nakakilala tayo sa ating Panginoon? Ngunit tuwing ang bulsa natin ay manipis na at maging ang ating mga pera ay tila kukulangin sa ating mga pangangailangan, nakakalimutan natin ang bahagi ito ng ating Panginoon Diyos sa ating buhay at sa ating mga pangangailangang pinansyal. Alam mo ba kung ano ang kahulugan ng salitang provider? Madalas sinasabi natin our Lord, ang ating dakilang magbibigay ng lahat ng ating mga pangangailangan. Siya ang ating provider. Ang salitang English na provider ay nagmula sa Latin word na providence. Ang ibig sabihin po ng pro ay beforehand at ng videre ay to see. Sa madaling salita sa English po, to see ahead. Kaya kung itatagalog natin ang tunay na kahulugan, ito ay bago pa man nakita na. Wow! Ang galing ng ating Panginoon Diyos, di po ba? Bago pa man mangyari ang ating mga pangangailangan, nakita na ng ating Panginoon Diyos. Alam na niya, may kasagutan na siyang nakahanda para dito. Kaya minsan na gugulubihanan tayo o nababalisa tayo sa mga panahon na pangailangan natin ang mga pangailangan pinansyal. Ngunit bago po mangyari yun, nakita na ng ating Panginoon yung ating mga pangangailangan at inihanda na ng Panginoon upang matugunan ang lahat ng mga ito. Ganyan po kadakila ang ating Panginoon. Ganyan karunong, ganyan kabuti ang ating Panginoon na siyang sinasabi natin ang ating Panginoon, ang ating great provider. Ang pangakong ito, mga kapatid, na sinulat ni Apostol Pablo na lingkod ng Panginoon Diyos sa Philippians 4:19 ay isa sa mga pinakadakilang pangako sa banal na kasulatan. Ang aking Diyos ang magbibigay sa inyo ng lahat ng inyong pangangailangan ayon sa maluwalhati niyang kayamanan kay Kristo Jesus. Ang Diyos ang sasagot sa lahat ng inyong pangangailangan, pisikal, spiritual man. Mga kapatid, may pangangailangan ba ang bawat isa sa atin? Magtiwala lamang tayo sa ating Panginoon Diyos at sa Kanyang mga pangako. Sinabi niyang ibibigay ko ang lahat ng inyong mga pangangailangan. 2 Corinthians 9:8. Magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong mga pangangailangan para sa mabuting gawa. Ibibigay ng ating Panginoon Diyos ang lahat ng ating pangangailangan kay Kristo Jesus, maliban kung tayo'y na kay Kristo. Wala tayong matatanggap mula sa pangako ng Panginoon Diyos. Lahat ng ating mga pangangailangan ay masasagot ng ating Panginoong Hesus sa pamamagitan niya. Wala tayong tatanggapin katulad ng sinasabi sa Roma 8:32, kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ibinigay para sa ating lahat, hindi kaya kaya niyang ibigay na masagana ang lahat ng ating mga bagay. Kung ang buhay nga ay pinagkaloob, yung pakayang mga material things. Kakaunti lang ba ang ibibigay sa atin ng Diyos o sapat lang ba ito? Nagbibigay siya ayon sa maluwalhati niyang kayamanan. Sabi nga po sa Ephesians 1:3, purihin ang Diyos at Ama na ating Panginoong Jesucristo. Ipinagkaloob niya tayo
o pinagkakalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual at nagmumula sa langit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Walang hangganan ang maluwalhating kayamanan ng ating Panginoon. Ngunit, kailangan ang kaunting babala rito. So, meron din po warning, At ito ay ang mga sumusunod. Una, sa lahat, ang binabanggit ni Apostol Pablo na maluwalhating kayamanan sa Philippians 4:19 ay mga espiritual na kayamanan. Hindi lamang kayamanang material sa mga bagay na panlupa o pangangatawan. Ang pangako ng Diyos ay sasagutin niya ang ating mga pangangailangan. Hindi lang ang ating mga kagustuhan, ngunit sa mga espiritual na bagay ay handang i-bless tayo ng Panginoon Diyos ng lubos sa ating mga buhay. Huwag nating kalimutan na ang ating gawain o trabaho ay provision din ni Lord. Ang ating katalinuhan at skills ay galing din sa Kanya. Anumang produkto ng ating mga pagsisikap, pamamaraan, ito ng ating Panginoon upang matustusan ang ating mga pangangailangan. Ang ating mga magulang ay channel din ng Panginoon ng Kanyang provisions. Sa kanila ay pinadadaloy ng Panginoon ang pagtutustos sa ating mga pang-araw-araw na pangangailangan. At sa mag-asawa, hindi na kailangang magkompetensya kung sino ang kumikita ng mas malaking sweldo, si Mrs. ba o si Mr. ba, mula sa kanilang pamilya. Dahil pinagmumulan pa ito ng samaan ng loob at pag-aaway. Sa totoo lang, kay Mr. at kay Mrs. parehong ipinadaan ng Panginoon ang kanyang bahagi bilang tagapagtustos ng pangangailangan ng bawat pamilya. Iyan ang katotohanan. So kaya hindi dapat po magkumpetensya ang sino mang mag-asawa kung sino ang mas malaki ang kinikita. Parehas po yan na pinadadaan ng Panginoon ang mga biyayang material upang matustusan ang pangangailangan ng bawat pamilya. Kung matututunan natin sa ating mga pamamahala, sa ating mga pinansyal na mga pangangailangan ang pagtutustos, ang provision ay bahagi ng Panginoon, hindi tayo matatakot mag-alala. Simula pa man noon, napatunayan na natin na siya ang laging tumutupad sa kanyang bahagi at laging eksakto sa timing. Hindi nahuhuli at hindi nauuna. Kailangan lang nating magtiwala sa kanyang mga pangako, sumunod sa kanyang ipinag-uutos at lumakad sa katwiran dahil hindi nakakalimutan ng ating Panginoon ang kanyang bahagi bilang ating great provider. Mga kapatid, mayroon po tayong magandang karagdagan reflection sa ating pagbubulay-bulay sa umagang ito. Kumuha tayo ng mga papel at isulat ang mga katagang ito sa ating mga papel na nakuha. God is predictable and unpredictable. At idikit sa mga lugar na lagi nating nakikita. Ito ang nagpapaalaala sa atin na predictable si Lord kasi lagi siyang tumutupad sa kanyang mga pangako. Di po ba? At unpredictable si Lord dahil hindi natin kayang masundan kung paano niya tutuparin ang mga ito. Nagugulat nga tayo minsan may mga pangangailangan tayo biglang dumarating sa tamang oras yung ating mga pangangailangan. Kaya kailangan lang po natin na laging magtiwala ng lubos sa ating Panginoon na siyang pinagmumulan ng lahat ng ating mga pangangailangan. So, talagang provider ang ating Panginoon, di po ba? Kaya tayo po ay magpatuloy sa ating mga paglilingkod at huwag tayong makalimot na magbalik sa ating Panginoon ng ating pasasalamat at ng ating mga kaloob
sa ating Panginoon Diyos. Tayo po ay manalangin. Salamat po aming Panginoon sa umagang ito, at muli po aking hinihiling sa umagang ito ay iyo pong ipagkaloob, Panginoon, ang aming mga pangangailangan bilang ikaw ang aming Panginoon Diyos na great provider. Kaya meron po kami mga kapatid na maaaring ngayon ay nangangailangan ng mga pangangailangan pinansyal upang matugunan ang mga bagay na ito, aming Panginoon. Kaya i-bless kayo ng Panginoon sa inyong mga pagsisikap, sa inyong mga pagtatrabaho. Mga kapatid natin na nasa ibang lugar at ibang bansa, manalig kayo sa Panginoon at patuloy kayong magsikap sa inyong mga buhay. Sa mga nagsisipag-aral, ay patuloy niyong gamitin ang inyong karunungan, kalakasan habang ang inyong mga magulang ay natutustos lang kayo sa inyong mga pangangailangan sa paaralan upang ito ay magdulot sa inyong magandang kinabukasan. Salamat din, Panginoon, sapagkat mayroon kaming mga karamdaman lupang pangatawan na minsan ay kinakailangan din po ng malaking halaga upang mabili ang mga gamot na kinakailangan. Iyo pong pagpapalain, Panginoon, ang aking mga kapatid upang matugunan ang mga pangangailangan sa kanilang gamot na dapat bilhin o ilang pang mga medical procedures upang gumaling ang aking mga kapatid na may mga karamdaman. Panginoon, i-bless niyo po kami sa umagang ito, sa lahat ng aming mga gagawin. Ikaw po ay maparangalan at maluwalhati. Sa pangalan po ng iyong bugtong na anak na aming Panginoong Hesus. Amen. Salamat at papuri sa ating Panginoon Diyos at maging sa inyong pagsama sa akin sa pagbubulay-bulay ng kanyang mga salita. A friendly reminder po sa bawat isa. Be Christ-like in your workplace today. Umayo at maglingkod.